malusog ang kanyang katawan. Bago sila lumisan, 2 buwan na siyang naghahanda ng walang kain-kain na araw ng pananalangin. 10 ng ating mga kasama na 12 prayer warriors. Ngunit sinabi ko na nga po sa inyo, sa loob ng 30 anyos, for the last 30 years, na kanyang paglilingkod sa mahal na Panginoon, araw-araw niyang ginawa ang pag-aayuno. Maliban na lamang kung siya ay magbe-break sapagkat dadalo at mayroong inasikaso. Ngunit ang 40 days niya na fasting ay hindi na mabilang ng abang lingkod kung ilang beses yan sa loob ng 30 years. Hanggang sa mga oras na ito, siya pa rin ang nangunguna sa 40 araw na pag-aayon. Kaya nung sila'y nakarating sa bundok ng Talipa, sa loob ng 40 days na kung saan napakaginaw ng bundok na yan, pagkatapos lamang ng 3 linggo, ay naranasan na niya ang pamamanhid ng kanyang kanang balikat at kanang paa. Sapagkat siya nga po ang pinakamahina na sa loob ng 30 years sa kanyang pag-ayuno ng mahabang araw ng pag-ayuno, compared sa ating 12 prayer warriors na ilang taon pa lamang silang nag-start ng mga longer fasting. At mga bata pa rin sila kung edad ang pag-uusapan. Kung kaya't hindi nila naramdaman yung naramdaman na ating minamahal ginagalang na mga pastor, sapat malulusog na totoo ang kanilang katawan, bata pa ang kanilang mga edad, maikli pa lamang ang ginugugol nilang panahon sa pag-aayon. Ngayon, mga minamahal, sabi ni Apostol Pablo, hanggat siya'y mabubuhay, hindi niya iiwanan at ititigil ang pagsunod sa pangangaral ng Ebanghelyo na mahal na Panginoon. Susunod at susunod siya sa tawag sa kanya na mahal na Panginoon. Ang sabi niya, I have fought a good fight. Ako'y nakipaglaban ng mabuting pagkipaglaban. Aking natapos ang aking ministeryo at ang kursong hinarap at ibinigay sa akin na mahal na Panginoon. At naingatan ko ang aking pananampalataya. Yan po ang buhay nating mga ngaral. Hindi po tayo pwedeng tumigil hanggat tayo nabubuhay. Gagawa tayo at susunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Masakit man para sa inyo abang lingkod, hindi ko sukat akalain na pagbaba ng ating minamahal kinagalang na mahal na pastor, mistula ng bangkay, half dead, at ang dati niyang katawan, 1/4 na lamang ang natitira sa dati niyang katawan. Ang kanyang binti at mga kamay ay umimpis po yan. At ikapa-4 na lang na bahagi ang natitira sa kanyang katawan, sa dati niyang katawan nung siya ay lumisa. Ganon ang pagtitiis ng tao ng ating mahal na Panginoon. Mula nung siya ay inilapag sa eroplano at hanggang sa inadala namin sa aming tahanan, nasa tabi ang inyo abang lingkod ng ating minamahal na pastor. Halos hindi namin tulugan ang ating minamahal na pastor. At nung mag-umpisa na ang military assault, ang sabi niya, bawat hulog ng bomba, tumatalsik sa kanila ang mga buhangin, ang mga lupa, at ang lahat ng 11 prayer warriors, sapat nakababa na nauna si Brother Danny Cuarteros. 11 na lang ang naiwan doon. Bawat hulog ng bomba, tumatalsik sa kanila ang mga lupa, buhangin, at kanya-kanyang cover ang 11 prayer warriors. Ngunit i-picture out ninyo ang kalagayan ng ating minamahal ginagalang na mahal na pastor. Hindi siya makatulong sa kanyang sarili. Kaliwang kamay lamang ang gumagana sa kanya. Punong-puno siya ng buhangin. Punong-puno siya ng lupa. Sa loob ng 14 na araw, naranasan nilang uminom ng tubig sa boots ng sapatos.
Makasahod lang sila ng ulan. Walang makitang tabo, walang makitang lalagyan. Kailangan kunin yung boots na sapatos at doon isahod ang ulan nang makainom sila. Tubig ay malagyan ng tubig. I-picture out ninyo kung paano ang karanasan ng ating minamahal at ginagalang na mahal na pastor. Nababasa at natutuyo ang kanyang suot, hindi man siya inubos sa loob ng 2 linggo. Hindi man siya sinipon, hindi man siya nagkalagnat. Basa, natutuyo ang kanilang damit. 10 ng ating 11 prayer warriors. Mga minamahal, ganyan ang kapangyarihan na mayroon ang ating mahal. Hindi pa ninyo siya makakausap. It takes months. Pinakamadali na yung 1 buwan na makarecover siya. Walang kalaman-laman ang kanyang katawan. Hindi siya pwedeng pakainin ng mga solid pa ngayon. Talagang napakahina ng kanyang katawan physically. Sa loob ng 3 buwan, kung may makain man, 1 beses ka lang kakain. Pagkatapos ng 40 days, nag-fasting sila uli. Nag-fasting sila uli. At ang buong akala nila sa loob ng 2 months and a half, after 2 months and a half, sa grabing gutom nila, ay makababa na sila. Ngunit mas lalo pa pong mabigat ang kanilang kinakaharap sapagkat naglunsad na po ng military assault. That time ay sobra na po ang kahinaan ng ating minamahal na pastor. Bago mag-assault, ay nag-critical siya ng linggo na yan. Sa loob ng ilang araw, nagsusuka, sinisinok, wala nang matitik na pagkain, wala nang ganang kumain. Nasa critical na ang kanyang kondisyon. Halos wala nang buhay. Nakaikot ang mga prayer warriors na ito. Nananalangin na dagdagan pa ang buhay ng ating minamahal na pastor. Purihin ka, mahal na Panginoon. Purihin ka. Bagong buhay ang ating minamahal na pastor. Ang inyong mga panalangin ay nakaabot sa ating mahal. Ang ating mga panalangin na sama-sama, pinakinggan ng ating mahal. How great the word of God! Hallelujah! Ang pagsunod sa mahal na Panginoon ay hindi puro rosas ang iyong lakar. Serving the Lord is a total sacrifice. Kung paano nagsakripisyo ang mahal na Panginoon. He laid down His life for us. Gayon din ang mga sumusunod sa Kanya. Narito, ang iglesyang ito ay pinagpalang totoo ng mahal. Nandito kayo sa tinutukoy ng banal na kasulatan. Nakarugtong ng iglesia na iniwanan ng mahal na Panginoon sa mga disipulo. Kaya ang tawag sa atin, mga minamahal, Apostolic Christian. Pinagpatuloy natin ang itinuro na malapanon sa mga disipulo nung kanyang panahon. Ito'y tinatawag apostolic faith, apostolic doctrine. Everybody say amen. Kung anong pinangaral ni Apostol Pablo, ang sabi ng Galatia 1, City 8, English kindly, ang sabi ng Biblia, kung may mangaral sa inyo, na hindi katulad na ipinangaral namin sa inyo, itakwil ang ibanghilyo na yan.
Itakwil ang mga ngaral na yan. Sabi ni Apostol Pablo, ako'y hindi lamang handang magapos, handa pa akong mamatay alang-alang sa ebanghelyo ng ating mga. The early church during the day of our dearest Jesus on earth, ayun po ang iglesia ngayon ay pinagpapatuloy natin. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Nariyan ang pag-aayuno, nariyan ang pag-uusig ng lahat ng mga tao sa kanilang panahon. Binabato si Stephen hanggang mamatay. Binilanggo si Apostol Pedro, si Apostol Juan, ginilutin. Pinugutan ng ulo. Si Apostol Pablo ay makailang beses pinasok sa bilangguan. At kung mayroon kayong makita ngayon na iglesia na kagaya ng karanasan ng iglesia ng Jesus Miracle Crusade Ministry, yun na nga ang iniwan na mahalapay nung kanyang panahon. Saan kayo makikita? The most persecuted church during our time is the Jesus Miracle Crusade Ministry. Why? Jesus Christ is in us. Nandito ang ating mahal na Panginoon. Dito nagaganap ang mga himala na naganap sa panahon nila Apostol Pedro, nila Apostol Juan, nila Apostol Pablo. Dito nagaganap ang mga pag-uusig na walang kahulilip. Amen! Ngunit ang mga nag-uusig ngayon ay makikita ninyo na sila man din ay nangusap na totoo ang kapangyarihan ng panalangin. Nakita nila sa 11 na ito na binubomba kasama ang wala ng halos buhay na minamahal na pastor natin sa loob ng 14 na araw. Walang kain, walang tulog, walang halos inom ng tubig. Ni isa walang nasugatan. Walang natamaan ng ligaw na bala. Walang natamaan ng bomba. Kahit na anong takbo mo, airstrike po, sa taas ang bomba. Kahit anong pagligtas mo sa sarili mo, sa 12 sila na tumatakbo, sa napakaraming mga Muslim brothers natin na kasama nila. Iniligtas sila ng ating mahal na Panginoon. Kompleto ang bilang nila nung sila'y bumaba, purihin ang kanyang banal na pangalan. Napakaraming pagkakataon na nakausap ang iyong paglingkod ng mga beloved reporters natin sa pangunan ni beloved Counselor Julad Santos. Narito sa aking kaliwang, aking minamahal na kapatid, na isa ito sa mga nangusap. Nagtatanong sa akin. Marami siyang mga kasamahan na nagsasabi, ano ang inyong paniniwala? Wala po ba talagang mangyari sa kanila? Makakabalik ba sila ng gayon ding kanilang pagbalik buhay? Aming talagang tahasang sinasagot ang ating beloved reporters sa pangunan ng ating beloved Counselor Julad Santos. 100% makakabalik ang aming buhay. Yan ang pananampalataya, because what is faith, Brother Rap? Ano ang ibig sabihin ng pananampalataya? Hebrews 11:1. From the book of Hebrews, chapter 11, verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ano ang pananampalataya? Hindi mo pa nakikita, inaasahan mo na. Hindi mo pa hinahawakan, nagpapasalamat ka na. Hindi mo pa natanggap, sinasabi mo na, thank you, Lord. Yan ang pananampalataya. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Yan ngayon ang naging bunga ng ating pananampalataya sa buhay na mahal na Panginoon. Naibalik ng buo ang ating mga prayer warriors. Naibalik sa ating piling ang ating minamahal, ginagalang na mahal na pastor. God bless you, brethren. Sa lahat ng mga kapatiran natin sa dako ng Hong Kong, sa dako ng Australia, Hawaii, dako ng Canada, sa dako ng Saudi Arabia,
Sa dako ng London Star Marina, 10 ng lahat ng mga nandoon na naghanap buhay, mga simen na mga kapatiran, na wala nang tigil sa katanong at kasasabi, dumating na ba sila, mahal na pastor? Hindi nila sinabi, darating pa ba sila, mahal na pastor? Dumating na ba sila, mahal na pastor? Yan ang pananampalataya!